Nako po mga kababayan, breaking news. Robin Padilla at Marcoleta may ipaparade na imbakan na tunnel ng pera. Kaya itong si Robin Padilla, pinabilib itong si Senador Marcoleta kasi nga ang mga pera na naiimbak doon sa kanilang baol, mawawala na ng silbi. So ngayon mga kababayan, nagtaasan ng kilay ang mga buhaya dito. Ang mga mandarambong na idolo ni Lolong. Naku po mga kababayan ko. Itong sila Auntie Claire, nagtaasan ng kilay. Naku po, delikado tayo bossing. Yung mga pinatago natin sa kuweba, mga tunnel at mga warehouse, mawawalan na ng saysay. Halaka mga kababayan ko. So ito, Robin Padilla. Merong matinding revelation na kinagulat ng Malacanang dito. Panoorin po natin mga kababayan ang lilindulin ni Robin Padilla, itong mga congressman na ito, na saksakan ng kabuhayahan. Ito po mga kababayan ko, pakinggan po natin. Si Marcoleta na bilib dito kay Robin, ang galing pala nito mga kababayan. Ibang klase pala ito kasi si Lito Lapid, hindi mo maririnig ang kanyang mga banat hanggang yes or no lang. Pero si Robin matalino pala ito. Kakasama kay Marcoleta na hawaan ng pagkatalino ito, mga kababayan. Di ba sabi nila, sumama ka doon sa matatalino, mga henyo. Huwag kang sasama sa mga bobolista, tangalista at loyalista kasi magiging bobo ka, tanga ka. Kaya si Robin matalino, sumama kay Marcoleta ngayon. Kaya si Robin may naiisip na magandang plano dito sa mga pera na iniimbak ng mga politiko na buhaya. O eto na po. Matindi po ito. Masyadong makamanila yung ating budget. Yung pong Visayas, saka Mindanao, lagi pong nahuhuli. Nakalulungkot pong sabihin na 15% lang sa buong budget ang pupunta sa Mindanao at ilang porsyento lang ang pupunta sa Visayas. Matagal ko na pong sinusulong na maging federal tayo, pero ang nangyayari, sabi sila ng sabi, hindi, gagawa natin ng paraan yan, magiging patas tayo, magiging lahat ay bibigyan ng panahon, bibigyan ng oras. Pero hindi ho nangyayaring ganun. Laging nasa Imperial Manila lang ang budget. Dahil napanood ko din po si Congressman Rufus Rodriguez dyan. Nung sinasabi niya na dagdagan ng budget ng Mindanao, abay nabara-bara siya. Kayo po ay isa sa O kita nyo mga kababayan, ang ginagawa kasi mga kababayan, puro Manila, Manila. Pati mga project ni PRRD, project ni Tatay Digong, ninakaw ng mga mandarambong. Sa totoo lang mga kababayan, yung mga flagship ni PRRD na pinendohan ng kanyang administration, ngayon wala po. Hindi po itinuloy. Anong ginawa? Ninakaw lang. Sa totoo lang mga kababayan. Pati nga subway, natigil po. Dapat 2026 pwede na pong ma-operate. Abay, in-extend ang 2028. Nako po mga kababayan, matindi po ito. Tapos aangkinin na naman, legacy daw niya. Yung sa Davao na tulay inangkin, subway aangkinin din. Ako po mga kababayan ko, matindi po ito. mga tumutol din doon sa 2026 proposed national budget. Maaari niyo po bang muli na ipaintindi sa ating mga kababayan na hindi nakapanood doon sa inyong paliwanag kanina sa Senado, bakit po kayo tutol dito? Una po, bago po ako, gusto ko lamang pong magbigay ng paggalang at pagpupugay kay Senator Sherwin Gatchalian. Opo, at ako po sa loob po ng 3 taong ko na pamamalagi diyan sa Senado, ngayon lang po ako talagang napabilib sa aming chairman ng Komite ng Finance. Sapagkat hindi po natutulog yan. Si Winho noong
isinasagawa namin na pagdinig patungkol po dito sa 2026 budget, talaga pong kinakatok po kami niyan, literal, na umattend kami ng hearing, makipag-participate kami sa plenaryo, at talaga pong lahat gusto niya talaga transparent. Kaya po ako'y nalulungkot at dumating kami sa punto na ako po ay bumoto pa rin ng no. Sapagkat nung pinag-aralan ko po yung 2026 budget, kasama po yung aking staff, medyo pagdating po doon sa mga bagay na ipinipilit ng malaking kapulungan, lalong-lalo na po yung patungkol sa ayuda, na hindi naman po napapaliwanag yan kung saan talaga napupunta at madalas ay nagagamit pa sa politika. Yun po ang isa sa talaga pong nagtulak sa akin na bumoto ng no. Pangalawa, Alam niyo mga kababayan, totoo po ito. Gaya nga ni Marcoleta, sinabi nga niya, nagagamit po ito ng mga buhaya. Tignan nyo, yung tupad, yung AIX, na kung anong mga ayuda. Ito ay ginagagamit po nila. Lalong-lalo na po, yung sinusuhulan po nila, isa po itong vote buying na tinatawag. Nakita nyo naman ang ginagawa mga kababayan. Hindi naman lahat nabibigyan. Pati itong kadiwa, yung 20 pesos sa bigas, iilan lang ang nakikinabang. Dito sa tupad-tupad na ito, kamag-anak lang ni Kapitan at ni Kagawad at ni Kansilor at ni Congressman ang nabibigyan. Kaya ito mga tupad-tupad na ito ng mga ayuda, sabi ni Robin Padilla at Senador Robin at Marcoleta, no. Kasi nga nagagamit ito ng mga mandarambong, mga kababayan. Tignan nyo, may paparinig ako sa inyo kanta po ito na nababagay talaga sa kanila. Naku po mga kababayan. Maano po kayo dito? Ito. Paparinig ko lang mga kababayan ko. Ito. Ito po. O yan mga kababayan. So ipakita natin yan wait lang Nasaan nga ba ito? Para makita nyo lang, ganitong nangyayari sa Mindanao mga kababayan. Ito po. Hello. Ito po mga kababayan. Mandarambong. Ito. Kasabit na naman O ito mga kababayan, ito, nakakatawa po ito mga kababayan ko. Ipapakita ko lang sa inyo kasi talagang napapanahon po ito. TikTok. O ito mga kababayan Ito, makinig po kayo. Ito ay isang ginawa ng mga talagang magagaling. Ito po mga kababayan Ito, music po ito na viral ngayon. Ito po. Pakinggan nyo po ito. si Ading Bongbong, hugas kamay na naman sa pandarambong. Sa nga nakaupo lahi ni Lolong, gong ang mga supporter ni Bongbong. Ay yung iwi madalas kasing magkunwari, mga trolls na ang kakapal. Bayat pala mga kupal. Mandarambong, bong, mandarambong, bong. Ay yung iwi madalas kasing magkunwari, mga trolls na ang kakapal. Bayat pala mga kupal. Mandarambong, bong, mandarambong, bong. Idolo ng mga
Lumapit na naman si Ading Bongbong, hugas kamay na naman sa pandarambong. Sa nga nakaupo lahi ni Lolong, Gonggong ang mga supporter ni Bongbong. Idol yung iwi, madalas kasing magkunwari, mga trolls na ang kakapal, bayat pala mga kupal. Mandarong bong, 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 mandarong bong, bong, bong. Idol yung iwi, madalas kasing magkunwari, mga trolls na ang kakapal, bayat pala mga kupal. Mandarong bong, 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 mandarong. O yan mga kababayan. Yan po ang sinasabi ko sa inyo. This is a legit po. Yan po ang nangyayari sa Mindanao. Kinukupal po nila ang budget. At laging sa Manila. Nakita nyo po. Meron silang Christmas bonus sa 2 million. Sa isang taon po mga kababayan, 2 million. Saan ka nakakita ng ganyan? Ang laki nga ng ninakaw nila. Ngayon, may bonus pa. O ngayon, ang Mindanao na pag-iiwanan. Nasaan yung mga flagship ni Tatay Digong na mga project? Naglaho na parang bula, parang pera. Kasi nga wala ng budget. Wala nga mga road infrastructure dun eh. Wala mga project na nangyari eh. Kasi nga tinigil. O ganun po, katindi. O tuloy pa natin. Yung pong pagiging masyadong makamanila yung ating budget. Yung pong Visayas, saka Mindanao, lagi pong nahuhuli. Nakalulungkot pong sabihin na 15% lang sa buong budget ang pupunta sa Mindanao at ilang porsyento lang ang pupunta sa Visayas. Matagal ko na pong sinusulong na maging federal tayo, pero ang nangyayari, sabi sila ng sabi, hindi, gagawa natin ng paraan yan, magiging patas tayo, magiging lahat ay bibigyan ng panahon, bibigyan ng oras. Pero hindi ho nangyayaring ganun eh. Lagi nasa Imperial Manila lang ang budget. Pangatlo, ako ho ay nalulungkot sapagkat yung 2025 budget ho, hindi pa rin ho na ipapaliwanag ng maliwanag kung ano ba talaga yan. Ano ba nangyari dyan? Di ba ho yan ho ay meron ng kaso sa Korte Suprema at inaantay po natin kung anong desisyon. Bago ho tayo nag-aantay ng desisyon, meron na hong kadami-daming lumalabas na mga usap-usapan, pagbibintang dito, itinuturo dito na ako yun ho ang pinakamasakit eh. December 23, meron hong naglabas ng mga larawan ng mga senador na sinasabi na nakasama doon sa NEP, doon sa National Expenditure Program. Ako po'y gulat na gulat sapagkat yan nung NEP ay nanggagaling ho yan sa executive. Hindi ho yan nanggagaling sa legislative. Ibig pong sabihin, ang gumawa po niyan ay budget po yan ng presidente, president's budget. Napaka-imposible po na napunta po yung pangalan ko dyan kasama ng ibang senador. Ako po'y naguguluhan, 2025 po itong binabanggit ko nakasama po ako dyan. Mga kababayan, napaka-imposible pong mangyari niyan sapagkat ako po ang pangulo ng PDP Laban. Ang PDP Laban po, noong panahon na yan, ay kampanyahan at kami po ang napaka-oposisyon. Nasa oposisyon po kami, eleksyon yan. Ibig sabihin, kahit saang banda, hindi ho ako susuportahan ng administrasyon dahil napaka-imposible na bigyan nila ako ng proyekto o bigyan nila ako ng kahit ano. Yun nga pong lahat ng aking individual amendment na naumpisahan ng mga proyekto noong 2023, 2024, hindi ho ibinigay sa akin ng 2025. Ako ho ay FLR. Ibig pong sabihin ay for later release. Ibig sabihin, wala kang budget. Paano pong nagkaganon? Nawala naman nung logic siguro yun na
yung opposition president bibigyan ng presidente ng proyekto. O, ganyan po mga kababayan. Pag hindi ka nila kaalyado at kalaban ka nila, ay iipitin po nila yung project mo for a later release. O, yan ang sabi ni Robin Padilla. Kaya nga itong Mindanao, hindi po nabibigyan ng atensyon. Nabubuhaya kasi. Itong puro Manila, Imperial Manila lang ang ginagawa nila. Pero dito sa Mindanao po mga kababayan, ang ginawa ni Tatay Digong, may mga flagship project, may mga LRT, may mga LRT train projects po dyan. Ang ginawa nung panahon ni Mimi M na wala na. Tinigil na mga kababayan. Ganun po katindi. Kaya sabi nga ni Leviste, as the soonest ay mababangkarote ang Pilipinas dahil po sa mga buhayang ito. Matindi po ano. Sabi ko ho, dapat siguro linawin muna yung 2025 bago tayo makapasok dyan sa 2026. Dahil napakadami pong question ng mga tao dyan. Isipin po ninyo, nandiyan din yung flood control, na mga ghost project dyan sa flood control na yan, na kung ikukumpara po ninyo, ang budget po natin doon sa 2025, 6.3 plus. Ngayon, na nagkaroon na marami ng iskandalo, nagkaroon na ng andaming investigasyon, turuan dito, turuan doon, 6.7 ng budget, tumaas pa, imbis na bumaba. Kaya po ang daming mga katanungan na hindi po nasasagot ng bulat-latan talaga eh. Yung akin po kasi, inuulit ko po, saludo po tayo kay Senator Sherwin dahil siya na nag-umpisa ng pinaka-transparent na po ito. Maniwala po kayo sa akin, ito na po ang pinaka-transparent sa lahat na inabutan ko mula 2022 hanggang ngayon. Pero siyempre po, andyan pa rin po yung mga katanungan. At ang pinaka-$1 million question po dyan, paano kami napunta dyan sa NEP? Yun po. Pasensya na po, mahaba-haba. No problem, sir. Tsaka, sir, alam mo, So yan mga kababayan, isipin nyo pati si Robin Padilla, sisiraan po nila. O tignan po natin ang mga komento ng mga kababayan natin. Discrimination ginagawa ng gobyerno na to. Dapat humiwalay ng Visayas at Mindanao. Dapat bumoto na tayo ng papabor sa federalism. Dapat bawat city na lang ang pondo para mahirap na makurap yung budget. Alam niyo mga kababayan, ang Amerika, federalism ang ginagawa. Kung sa Ohio State lang, dito sa, ano ba yung mga state ng Amerika mga kababayan, tignan nyo pong Amerika napakamayaman. Sa totoo lang, dahil federalism ang kanilang ginagawa. State in America, ito po. Federalism. Federalism. Amerika. O, ito po mga kababayan ko. Makikita nyo po ito po. Federalism system. American system. Ito kasi, halimbawa, dito sa Davao po, pag federal, yung pera po ng Davao, hindi na po mapupunta dito sa Manila. Ito, federalism in the American system is a constitutional division of power between a strong national federal government and individual state government. Yung pondo po, hindi na mapupunta dito sa Imperial Manila. Meron na pong sariling budget. Halimbawa po, dito sa Quezon City, mga kababayan, dyan lang po sa Quezon City, iikot yung pera. Magbigay nga kayo ng ng state sa Amerika, American state. Alam ko 12 yan 12 state of America. Ito po, mga kababayan ko. Ayan, makikita po dito, 12 nation po ito, mga kababayan. 50 states pala ito, mga kababayan ko. Ayan, no.
Every major city is now a state. O, kita nyo po. America's best states. Magbigay nga po kayo ng state sa Amerika, mga kababayan. Halimbawa, New York po, New York State. Diyan lang po mapupunta yung pera. Hindi na po mapupunta doon sa pinaka-central po ng government ng Amerika. May sariling pondo. Ganun po ang federalism. Kaya matagal na pong sinusulong ito ni Robin Padilla para ang Visayas at Mindanao ay may sarili na pong pera, may sariling pondo, sariling gobyerno, sarili pong magpopondo sa mga project po na ikagiginhawa ng taga Mindanao. Ganyan po yan. 'Di ba? Pero hindi naman sinasabi na federalism, mga kababayan, ay separate na ang gobyerno ng Mindanao dito sa Luzon. Ibig sabihin, pag federal, yung budget kasi na pondo ng halimbawa Visayas, dito lang po sa Visayas. Hindi na po mapupunta dito sa Luzon. Ganun po ang federalism. Ang mga tao ngayon, nanghihingi talaga ng hustisya. Akala nila malinis ang 2026 budget sa mga irregularidad dahil sinabi raw na ito na yung pinaka-transparent sa ilalim ng transparent na BICAM. Sa BICAM, sir, anong observations po ninyo? Ay, ako po'y naguguluhan. Sapagkat noong pong nagkaroon ng kami nasa plenaryo, ang akala po namin ni Senator Rodante Marcoleta ay magiging miyembro po kami ng BICAM. Sapagkat kami po ay sinabihan ni Senator Alan Cayetano at ni Senator Villanueva, na bilang sila po ang aming minority floor leaders. Sinabihan kami ni Caro Dante, sabi, miyembro kayo ng BICAM, pumunta kayo. Eh di, siyempre, kami naman ni Senator Marcoleta, ito na. At tayo dyan. Pabilang tayo dyan, makapagbantay tayo. Noong binabasa sa plenaryo, hindi ho kami nakasama. Sapagkat kami daw po ay hindi miyembro ng finance, na yan? Majority. Vice chairman, hindi daw kami vice chairman, hindi daw kami kasama. Alam niyo na kung bakit hindi sinama si Marcoleta at Robin Padilla, kasi nga mabibisto ang kanilang gawain. Ganyan po ang ginagawa ng mga buhayang ito. Nako, mga kababayan. Tignan nyo, imbes bawasan yung budget, pinalaki. Ayan, mapupunta lang sa mga bulsa ng mga buhayang ito. Yan po sinasabi ng mga komento na nagko-comment. Ito po yung komento. Kaya gusto ng Mindanao na mabuwag na sa Pilipinas. Nakakasuka na kasi ang Imperial Manila. Mindanao should separate now from Luzon. Nako po. Napakalaki ng ambag ng Mindanao at Visayas sa pera sa kaban ng Pilipinas. Nakita nyo po, mga kababayan. Kung federal yan, di napaka-unlad na ng Mindanao at Visayas. Ni Caro Dante, nagulat lang po kami sapagkat wala si Senator Bato. Tapos si Senator Jinggoy Estrada naman ay nag-back out. So ang na-expect namin, kami ilalagay doon. Hindi po pala, bawal daw po pala yung substitution. Ngayon, nung nanonood po ako po medyo naguluhan sapagkat sinasabi po ng mga ibang kasama namin na kapag dumating na doon sa usapin ng nasa plenaryo na at doon sa BICAM, hindi ka na pwedeng magbigay ng amendment mo. Binabasa ko naman po yung konstitusyon, malinaw naman po doon sa provision ng konstitusyon na hanggat ang budget ay nasa Kongreso, meaning sa mataas na kapulungan at sa malaking kapulungan, pwede natin pag-usapan yung mga amendment. Dahil hindi naman po lahat ay pinagbibigyan ng presidente sa kanilang NEP. Kaya yung mga agency katulad doon sa amin, sa National Commission on Muslim Filipinos, tsaka sa National Commission on Indigenous Peoples, sa akin po yan lumalapit. Dahil committee ko yan Sila po nagsasabi sa akin na kulang ang ibinigay na budget ng
ng DBM sa amin. DBM, sila po ang gumagawa ng NEP eh. Kulang po ang binigay sa amin. Hindi po namin masasagawa itong mga bagay na to katulad ng pagpapatitulo ng mga lupa ng katutubo. Ganun naman din po sa NCMF. Hindi namin magawa ito sapagkat kulang ang budget. So ako po, pupunta sa plenaryo, kakausapin mo yung mga vice chairman. Saka yung chairman, sasabihin mo doon na pwede po ba tayo mag-amend? Dagdagan po natin yung budget ng itong mga ahensya na ito. Abay, sasagutin po kami na hindi naman kayo nag-submit eh. Di kayo nag-submit sa una pa lang. Para saan yung plenaryo natin kung hahanapan mo kami ng ba't hindi kami nag-submit? Kaya nga nagpupunta sa amin yung mga ahensya para umapila. Para pagdating doon, kung yan naman kung sa plenaryo o sa BICAM na, makapag-amend kami. Dahil napanood ko din po si Congressman Rufus Rodriguez dyan. Nung sinasabi niya na dagdagan ng budget ng Mindanao, abay nabara-bara siya. Yun po yung mga punto, no? Sana yung mga bagay na may kinalaman sa tao, hindi yung sa individual amendment, ha? Sa tao, sa agency, sana payagan naman nila na makapag-amend. Tapos yung... O yan, mga kababayan ko. Nako, kaya pala hindi nabibigyan ng importansya ang Mindanao kasi nga napupunta lang sa mga buhaya sa Manila. Nako, mga kababayan ko. Ibang klase. Tapos, merong congressman dyan. Bilyon-bilyon yung kanyang insertion nasa Cabral Files, mga kababayan. Yung cat's eye niya, bungal-bungal. Doon lang napunta yung bilyon-bilyon. Isipin mo, ganun lang yung project. Substandard. Nako, mga kababayan ko. Kaya itong si Robin Padilla, matalino ito. Diba? Dahil gilos sila sa Duterte Mindanao territory, inggit sila kung gaano ka progress ang Mindanao or Davao City dahil hindi corrupt ang namumuno. Kumpara sa norte, kayo na mag-research. Yan ang sabi ni PRRD palagi at mas mabuti pa na federal na lang kasi taga Manila, Luzon parating nabubulsa ng budget ng buong bansa. Huwag magbotohan. Huwag botohin ang kongresistang ayaw punduhan ang Mindanao. Paulit-ulit na lang yan sila. Ayan mga kababayan ko, matindi mo ito. Kaya anong masasabi nyo mga kababayan sa mga pasabog ni Robin Padilla at ni Senador Marcoleta? Kaya pala hindi sila pinasali para hindi sila masilip. Nakita nyo po. Imbes lumiit ang budget, lalong lumobo. Di ba yung pork barrel, nilipat lang. Hindi pa rin nawawala ang pork barrel. Kita nyo po, may bonus sila 2 million nitong Christmas. Yung pagboto yata ng may sila, may bonus sila. Sa yes, sa BICAM na yan. Nakita nyo po. Dahil boto lang ng pagka gusto magkapera, ay boto ko lang ng yes para magka 2 million. Yan ang sabi ni Leviste. Mga kababayan, kung umabot ka sa bidyong ito, i-comment mo po kung saan ka, anong lugar ka, OFW ka man o taga rito ka, maaring i-comment mo at masya-shoutout po kita. Ayan, tingin po tayo ng 5 na masya-shoutout natin. Ito po, mga kababayan ko. Good idea, idol. Salute you. Danilo Aguilar, watching from Kuwait. Joan Sarco. Sharon Corsiga, watching from Kuwait. Ayan, ang dami nila mga kababayan ko. Ang dami pong nagko-comment dito. Matindi. Yan po yung mga nagpapa-comment. Ano ba sabi nila mga kababayan? From Bataan, Estrelita Ambrosio. What a brilliant idea, pabor ako dyan. Kaso ang tanong, may papasa kaya yan? Julio Behasa. Ayan o, ang lupit na mga comment. Ang galing mo, idol. Excellent idea. I salute you, Senator Robin Padilla. Dito sa sinusulong na ipa-demonetize yung mga pera na nakatago sa tunnel, sa mga warehouse at mga kanilang mga baol. Itong trilyones na ninakaw ng mga mandarambong mga kababayan.
Okay? So bago tayo mga kababayan, pakinggan nyo po ito. Ito po. Katuwaan lang po ito. Ay, wait lang mga kababayan. Mga gong 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 mandarang bong 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 mandarang bong 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 idolo ng mga gong gong bong bong. Kasabit na naman si Ading Bongbong, hugas kamay na naman sa pandarambong. Sa nga nakaupo lahi ni Lolong, gong gong ang mga supporter ni Bongbong. Idol yung iwi madalas kasing magkunwari, mga trolls na ang kakapal, bayat pala mga kupal. Mandarang bong 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 mandarang bong bong bong. O yan mga kababayan, okay? Salamat po na marami mga kababayan. Ako si The Wonders Philippines for transparency, for a better democracy. Salamat po.